Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki at lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, 'Lumipat ka roon,' at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Isang linggo na naman po ang lumipas o ang dumaan. At mahalaga po na sa bawat paglipas ng araw ay atin pong matutunan at nawa natututo tayo sa atin pong pakikinig sa mga mensahe na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay ating gabay at ang salita ng Diyos ay ang buhay ng bawat isa. Atin po muling balikan at kung ano ang mainam na mapagtuunan natin ng pansin sa dami ng sinabi sa atin ni Kristo. Ano nga ba yung kailangan natin, kumbaga mas tumatak dapat sa atin para kung sakasakali lagi tayong mayroong pinaghuhugutan sa mga panahon na tayo po ay panghihinaan o kaya naman confused o nalilito na tayo, lagi tayong babalik dapat sa salita ni Jesus. Nung Lunes, ipinaalala sa atin ng si Kristo ay magpakain ng higit 5,000 at yung mga alagad nila ay mas madali sa kanila yung i-dispose na o paalisin na yung mga tao para sila nang bahala. Pero para kay Kristo, kayo ang dapat na magpakain sa kanila. Kayo ang magbibigay ng pagkain sa kanila. At kinuha ang ilang pirasong tinapay at isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Mayroon naman, kung tutusin, mayroon naman tayo. Kaya lang ang tingin natin lagi, konti, kulang, hindi sapat.
Kaya imbis na magpasalamat, nauuwi lang tayo sa pagrereklamo o angal sa Diyos. Pero kay Kristo, ang ginawa niya, anuman yung mayroon, karampot man yan, maliit man yan, ipagpasalamat sa Diyos at bahala na ang Diyos. Doon sa, kaya nga, sa ilang pirasong tinapay, nakapagpakain ng higit 5,000 katao. So yung pagpapasalamat na nagtataglay din, no? Hindi lang pagpapasalamat kundi sa kanyang pagtingala sa Diyos na para bang sinasabing, Lord, ikaw nang bahala dito. And then, pinamigay. Hindi na problema, sumobra pa. Nung Martes, ang sabi naman sa atin ng si Kristo ay lumapit sa kanilang mga alagad habang sila po ay natataranta, no? Nung sila ay pakiramdam nila, lulubog sila dahil hinahampas ng malakas na alon, yung kanilang sinasakyang bangka, at sumunod si Kristo. Sinabi ni Kristo yung salita, no, na nagbibigay ng assurance. At kailangan natin yan. Yung assurance na sinabi ni Kristo, huwag kayong matakot, si Jesus ito. So, habang nagkakaproblema, parating si Kristo. So, huwag tayong matakot. Naririyan si Kristo. At kinumpirma pa yan noong Miyerkules sa pagdiriwang natin ng pagbabagong anyo ni Kristo o transfiguration, na kumpirma kung bakit ganito kamakapangyarihan pag nagsasalita si Kristo. Narinig natin sa tinig na ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Yung pagkilala kay Kristo, kung sino siya at kung ano ang kanyang gagawin at gusto pang gawin para sa atin. Nung Miyerkules, nung Huwebes, sa pagkilala natin kay Kristo, katulad ni Pedro, nagkaroon siya o pinagkalooban siya ng kapangyarihan nang ibigay sa kanya ang susi. Ang sabi ng Panginoon, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. So yung kapangyarihan ni Kristo ay ibinahagi kay Pedro, ibinahagi sa simbahan. Kaya minsan, kapag minamaliit natin ang simbahan, o kaya kinukutya natin kapag nagsasalita ang simbahan, sa pangunguna ng ating pong leader, ating Santo Papa, tandaan natin ito. Ano man, kung pinagkalooban ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ang simbahan. Kaya pag nagdi-declare, kapag sinabi dahil di natin kinikilala ang Diyos o anumang pananampalataya natin, kapag tayo in-excommunicate, wala tayo. May mga bahagi ng pananampalataya natin na dapat nating pakinggan. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin, tandaan natin mabuti. Darating ang panahon na gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So, maganda po na mapagnilayan natin paano ba tayo naging makasarili, paano ba tayo naging mapagbigay sa ating kapwa, paano ba natin pinasa ng ating mga krus, paano ba tayo naging masunurin kay Kristo. So, darating daw, tama naman, darating ang panahon, ano ang ginawa natin, ano ang mga hindi natin ginawa. At ngayon, muli sa pagpapaalala sa atin Kristo, kung paanong sinabi niya sa kanyang mga alagad na walang bagay na hindi ninyo mapangyayari kung tayo po ay
may pananalig. Dahil sabi nga dito, hindi nila mapalayas, hindi nila mapagaling yung lalaking pinahihirapan ng demonyo. Ang tanging sinasabi sa atin, yung pinakamahalaga din na dapat tinataglay natin at nadidevelop dapat sa atin. No? Kaya nga, sa araw-araw natin pagdalo sa misa, nawa nakakatulong at natutulungan tayong mapalalim ang ating pananalig. Dahil sa isang taong may pananalig, walang imposible. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Amen.